I will invite you for ground ourselves. Alisin muna natin kung ano yung mga gumugulo sa ating mga isipan. Yung mga ginagawa natin, iwanan po muna natin sandali. At kung hindi nyo po naiintindihan pa kung ano yung grounding, so sumunod lang po kayo dun sa kung ano yung sasabihin ko and hindi po kayo maliligaw. Okay? So, by the way, magpapakilala muna po pala ako. So, sino ba ako na nagsasalita sa inyong harapan? Yan. Okay? So, ako po si Merly Kanya. Ako po yung host niyo today. Isa po akong retired medical technologist and alam niyo ba, 38 years akong nag-serve sa isang hospital, sa 4 na hospital. I'm a loving mother, widow na po ako, and believer po ako ng continuous learning. Kaya talagang nagpapasalamat ako dahil napasali ako dito sa community na to. So, punta na po tayo dun sa sinasabi ko na grounding. Okay? Sumunod lang po kayo sa kung ano yung aking sasabihin. Okay? Bakit di kumain ka? Mamagundat ka. Okay? Wherever you are sitting right now, feel the support of your chair. Feet flat on the floor. And put your hand on your lap, facing upward. And if you are ready, close your eyes. Okay. Inhale deeply through your nose and slowly exhale through your mouth. One more time. Inhale. Exhale. Let go of any distraction around you. Drop your shoulder. Clear your mind. Breathe in calmness. Breathe out any worries or stress. Now, bring your awareness to this present moment. You are here. You showed up. And that is a powerful choice. Think about why you are here today. Maybe you are searching for answers. Maybe you are ready for change. Maybe you are curious about what is possible. Whatever brought you here, honor that intention. Take one more deep breath in. As you exhale, slowly open your eyes and smile. Let's have a short prayer. You are a Catholic, you can make a sign of the cross. For those non-Catholic, you can pray your own or you can join our prayer. Dear Lord, thank you for bringing us together safely today.
We praise you for this opportunity to gather online and gain new knowledge. Bless our speaker today with clarity and wisdom na maibahagi niya ang kanyang expertise sa mga guests today at sa iba pang mga participant na naka-join ngayon. Grant our audience an open mind and a receptive heart para kung ano man ang kanilang mapapakinggan ngayon ay hindi lang humangga sa kanilang mga isip, kundi ito'y sa puso nila at babaunin nila ito sa pang-araw-araw na kanilang mga buhay. Lord, guide our internet connection so that our program flows smoothly and without interruption. Past all of this, in Jesus' name, Amen. Father, of the Son, and of the Spirit, Amen. Okay, ayan. Good morning once again. So, are you excited? Alam ko excited na po kayong lahat dahil ako'y excited din. Pero bago natin ipakilala ang speaker natin today, sabihin niyo naman po sa amin kung ano yung na-feel nyo after nung ating grounding. Sulat niyo po dyan sa chat box. Masaya ba tayo? Na-relax? Ano po yung naramdaman ng bawat isa? Sige nga po, sulat natin sa chat box. Wow. Josel, relax. Flo, feel light. Thank you. And MD Marisa, feel blessed. Virginia, thankful. Wow. So talaga namang pag nagra-grounding po, kaya nga binanggit ko kanina, tanggalin muna natin kung ano man yung bumabagabag sa mga isip natin. Kung ano yung mga mabigat na dinadala-dala natin, iwanan muna natin yan. At sinisigurado ko dito po sa mapapakinggan nyo ngayon, nako, maaalis yung mga isipin natin sa buhay. Kaya sasabihin ko po sa inyo na makinig po tayong lahat doon sa speaker natin ngayon. At pakinggan nyo po sa simula hanggang sa siya'y matapos. Huwag po kayong aalis ha. Ayan. So bago po yan, gusto ko rin malaman muna saan po ba tayo nanggagaling. Pwede pong isulat sa chat box kung saan tayo galing, sa US ba? May mga taga-US ba dito? Ang dami natin ngayon. Wow, 18 million. 18 million tayo, palakpakan po natin yan. Ang dami natin ngayon. Wow, from Quezon City, Maria Ana. From Caloocan, Virginia. QC, si Nelia. Wow, ang dami. Kung saan-saan nanggaling, ang lalayo, di po ba? Pero andito tayo ngayon. Alam ko yung iba sa inyo galing sa trabaho, pagod, pero pinili nyo na maka-attend dito. Dahil alam ko, yung iba, meron po ba ditong umattend na napilitan lang? Paano kayo naka-attend dito? May nag-invite ba sa inyo? Pero isa lang yung alam ko kung bakit andito kayo. Dahil dinala tayo dito ni Lord. May purpose si Lord kung bakit naandito ka. Kaya uulitin ko po, tapusin nyo ang presentation na to at hindi kayo magsisisi kung bakit. Ayan, hindi ko na po patatagalin. So, ipapakilala ko ang speaker natin ngayon. Siya po ay she is a former private employee. Nag-work po siya for 24 years as a liaison officer and an accountant staff. Grabe, no? 24 years. Pero makikita nyo mamaya, 24 years ang tagal, pero bakit parang batang-bata siya?
Yan. So, siya po ay isa ng mother. Yan. Mother of 4. Pero, batang-bata talaga siya. Yung mga anak niya, palagay ko, parang mga kapatid na lang niya. At, alam niyo po ba, siya ay loving wife to her husband, of course. And, alam niyo po, ang pinakagusto ko talaga sa taong ipapakilala ko sa inyo. Grabe, napakabait po niya. At ang pinakagusto ko, makadiyos po siya. Kung kaya't marahil, kapag may mga kausap po siya, parang ang dali-dali, kagaanan ng loob. So, ganun din ako sa kanya. Pero nung unang nakita ko tong taong to, at pagsasabihan niya ako, sabi ko, bakit ganito to? Pero, nako, napakalaking tulong po. Isa siya sa kung bakit ako pumasok sa community na to at nagtatagal ako dito. Kaya, ayan, di ko na po patatagalin. Tulungan niyo po akong i-welcome natin ang speaker natin today. None other than Coach Virgie Valdez. Take it away, Ma'am G. Coach Grabe, G. good morning everyone. Good morning. Grabe, no? Palakpakan po natin. Sobrang thankful sobrang thankful lang, no? Na may ganitong presentation. Grabe. Ayaw mo, nakakatuwa lang kasi si Ma'am Merly, grabe. Thank you, Ma'am Merly. Palakpakan nyo naman si Ma'am Merly. Buwis-buhay talaga pagka nag-host. Pero grabe, thank you, Ma'am Merly. Oo, lalo akong kinabahan eh. Galing mo talaga. Ayan. So, syempre, ayan, mag-start na tayo, no? Para hindi masayang yung time. 'Di ba? Ayan. Ayan na. So, share ako ng aking screen. Ayan. Ayan, ako na. Ayan. Syempre, sa mga nakakakilala sa akin, actually, alam ko naman kilala nyo na ako lahat. Yan. Ako si Virginia Valdez. No? Syempre, a former employee nga, breadwinner, provider ng family, strong, willed and independent. Yun talaga ako. Hindi ako umaasa alam mo yun, hindi ako umaasa kahit kaninong tao. Wala akong ibang inaasahan kundi ang sarili ko. Yun ako noon. Grabe, no? Confident in my own decision. Lahat ng decision ko, gusto ko ako yung masusunod. Feeling ko tama lahat ng decision ko. Yun ako noon. 'Di ba? Tapos yung belief I could handle in my life my own, yes. Kasi dahil feeling ko, ako yung tama yung decision ko, feeling ko, hawak ko yung buhay ko, ano man yung gawin ko, ako to. Yun ako noon. Grabe, di ba? Buong buo ako noon. Sobrang taas ng confidence ko sa sarili ko. Di ba? Ganon din ba kayo? Nafe-feel nyo ba yung nafe-feel ko? 'Di ba? Parang kung titingnan mo, ang sarap eh. Ang sarap ng feeling ng ganyan. Pero malalaman nyo kung bakit yung feeling na ganyan biglang nagbago, no? So, yan. Ito yung 4 season ng buhay ko. Ngayon, abe, Yes, no? ngayon na. 4 season ng buhay ko yung from overflow to overcome. Sobrang thankful ako kay Lord na naranasan ko to. Pero bago tayo mag-start, may check-in question muna ako sa inyo. May mga pangyayari ba sa buhay mo na akala mo okay ka na? Okay na lahat. May pera ka, naibibigay mo yung need ng family mo. Yung ang iniisip mo, pera ang sagot sa lahat ng mga problema. Naramdaman nyo ba yun? Na-feel nyo ba yun na kahit na anong gawin mo, minsan hindi mo na nga iniisip yung bukas pag marami kang pera eh. 'Di ba? Kasi feeling mo yun ang sagot sa lahat. Ano yung na-feel mo noon? Kung ganun yung buhay mo, ano kaya yung feeling na yun? Sige, comment kayo. Masaya ba kayo? Pag kayo ng ako, totoo, masaya ako noon eh. Kasi marami akong pera.
Sino ba naman ang hindi magiging masaya pagka marami kang pera, di ba? Yung kaya mong bilhin lahat. Pero ito, basahin nyo tong Mateo 7 na verse. Sabi dito, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Pumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang naghahanap ay nakakatagpo. At ang kumakatok ay pinagbubuksan. Pag ito yung sinabi sa iyo ni Lord, 'di ba ang feeling mo masaya ka? 'Di ba ang feeling mo na-overwhelm ka? Kasi yan yung nakita ko sa sarili ko, parang lahat ng hiningi ko binigay ng Panginoon sa akin. Kaya nga sabi ko noon, walang binigay si Lord sa akin ng hindi niya, wala akong hiningi kay Lord na hindi niya binigay. Kaya alam mo yung unang season ng buhay ko, maraming opportunities na pumasok sa buhay ko. Sobra. Mga kliyente namin, malalaking tao. Tapos, binibigyan lang nila ako. Binibigyan nila ako ng pera. Binibigyan nila ako ng mga privilege. Alam mo yung money flows easily. Totoo. Sobrang totoo sa akin yan lahat. At sa sobrang saya ko, napupuno ako ng, alam mo yon, na feeling ko, ako yung tama. Feeling ko, lahat ng sabihin ko, batas. Kasi ako yung provider. Ganon din ba kayo? Yung, alam mo yung, alam mo yung season na kahit na hindi mo na alam kung ano yung aral na binibigay sa ni Lord, hindi mo na nakikita. Kasi overwhelmed ka sa blessing eh. Kahit na ang totoo, marami nang nasasayang. Sabi nga dito, lesson, hindi ko talaga maintindihan ano yung lesson na binibigay sa akin ni Lord. Kasi punong-puno ang puso ko, ang isip ko ng blessing niya. Na akala ko, okay lang. Na akala ko, tanggap lang ako ng tanggap. Pero kayo, yun yung tanong ko. Anong blessing sa buhay mo yung nag-take for granted ka? Grabe, no? Alam mo yung feeling na nag-o-overflow yung blessing. Parang kung titignan mo, ang sarap lang na may blessing na binibigay sa atin ng Panginoon. Alam mo yung sobrang thankful at sa sobrang dami ng blessing. Hindi ko na tinitignan yung bukas, yung mga problema, kasi feeling ko pera lang ang solusyon dyan eh. Grabe no yun. Sabi ko nga eh, itong pangalawang season ng buhay ko. Anong sabi niya dito? Mag-ingat kayo na huwag niyong kalimutan ng Panginoon yung Diyos. Kapag marami na kayong makakain at mabubusog, kapag nakakatayo na kayo, kapag nakapagpapatayo na kayo ng magagandang bahay at tinitiran na ninyo rito, mag-ingat kayo na huwag kayong magmataas at kalimutan ang Panginoon ninyong Diyos. Overwhelmed ako. Sobra akong blessing na blessing talaga. At yun ang nakalimutan ko. Nakalimutan ko na may lesson yung lahat ng blessing na natatanggap ko. Nakalimutan ko na tignan siya. Nakalimutan ko na, actually, pati pamilya ko kinalimutan ko. Lumayo ako kasi feeling ko pabigat sila sa akin. Nung lumayo ako, grabe no, talagang, alam mo yung pag naalala ko kasi parang, alam ba, mabigat pa rin siya sa puso ko kasi yung loss,
Hindi lang pera ang tinanggal niya sa akin. Dalawang mahal ko sa buhay ang na wala. Alam mo yung pinag-ipunan mong pera, sa isang saglit lang kaya niyang tanggalin lahat ng meron ka. At yung pagtanggal niya na yon, hindi lang siya basta kinuha. Napakalalim ng dahilan. Namatay yung kapatid ko, namatay yung father ko. Parang sabi ko, ang dami naman. Ang dami naman pagsubok nito. Bakit sunod-sunod? Kung pinagdadaanan nyo to, grabe. Alam ko, tanong nyo rin to. Yung debt, di ba, hindi lang niya tinanggal sa akin ng pera. Talagang inubusan niya pa ako. Nagkabaon-baon ako sa utang. Nagkaroon ako ng supina sa bangko. Maiilit ang bahay ko. At dahil doon, sobra ako natakot. Nag-doubt na ako sa sarili ko, nahiya na ako. Doon bumaba ang confidence ko. Ang pride ko, lahat nawala sa akin. Hanggang sa nakita ko na lang yung sarili ko na nasa isang tabi, umiiyak. Tinatanong ko yung sarili ko, bakit nangyari sa akin yun? Alam mo yung ayaw mong ipakita sa pamilya mo na failed ka, kaya nagtatago ka pag umiiyak ka. Ilang beses akong nagtanong sa sarili ko kung bakit pinagdadaanan ko to. Ano yung nais niyang sabihin sa akin. Pero alam mo, sobrang thankful ko kay God. Kasi sabi dito, di ba, ano yung loss? Ano yung pwedeng magpabago ng buhay mo? Kayo ba, may nawala na ba kayo sa buhay? O may nawala ba sa inyo na pinakamahalaga sa inyo na nakapagpabago ng buhay niyo? Kasi ako, totoong nawala lahat yun. Totoong nawala lahat. Pero alam niyo, sobrang thankful ako. Kasi sabi niya dito, sa season ko na to, mga kapatid ko, ituring yung buong kagalakan kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Sapagkat alam nyo, ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At hayaang ganap ang pagtitiis upang kayo'y maging ganap at buo na walang anumang kakulangan. Ganda ng message, di ba? Nung sinabi niya to, dun ko na-realize na mahal ako ng Diyos. Mahal na ako. Kasi itinuro niya sa akin kung paano ang dapat na magmahal din sa iba at sa mga blessing na binibigay niya. Dito ako natutong, alam mo yun, magmahal nang hindi naghihingi ng kapalit. Magbigay nang hindi nanghihingi ng kapalit. Dito ko natutunan yung isuulat sa kanya ang hindi ko kontrol. Dito ko natutunan na magpasalamat kahit maliit na blessing lang ang ibinigay niya sa akin. Kahit nga si Jesus, di ba? Sinubukan din naman siya sa ilang, di ba? Naghirap siya, nagutom, nagtiis siya sa panunukso ng demonyo sa kanya. Napagtiisan niya yung tao pa kaya, di ba? Pero never siyang pinabayaan ng Ama. Ganon din tayo. Sobrang thankful ko. Itong lesson ko na to na
natuto ako magpasalamat. Ito yung mga tao na binigay sa akin ng Panginoon. Alam nyo, pasasalamatan nyo yung mga taong binigay sa inyo ng Panginoon. Bakit? Kasi pinagpipray mo na magbago ka, di ba? Pinagpipray mo na maging maayos ang buhay mo, di ba? Pinagpipray mo na matupad yung pangarap mo para sa pamilya mo, di ba? Anong paraan mo gustong matupad lahat yun? Gusto mo ba ibibigay lang niya sa'yo? Pero ang maganda rito, gumagamit siya ng mga tao na nasa paligid mo lang para magbago ka. Para magbago ako. Noon, grabe. Grabe yung attitude ko noon. Bossy nga ako eh. Lahat ng sinasabi ko, pag may humihingi sa akin, galit na ako. Kasi feeling ko, puro na lang sila hingi. Pero grabe no, pag natutunan mo pala na makilala ang Diyos, yung totoo, wala kang wala kang mararamdaman na galit, wala kang mararamdaman na inggit, wala kang mararamdaman na alam mo yun, na kahit nakatiting na pag-aalinlangan sa mga taong dumarating sa iyo. Sabi nga, 'di ba? Ito yung greatest lesson na natutunan ko. Nakita ko yung success nung dumaan ako sa struggle. Ito pala yung totoong success. Yung makita ko siya, mas makilala ko siya ng mas malalim. Grabe, no? Ito yung apat na journey na na-overcome ko. Sabi niya dito, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Kilalanin mo siya sa lahat ng mga lakad at itutuwid niya ang mga landas natin. Totoo, 'di ba? Kasi yung tinatahak natin, hindi naman natin alam kung saan papunta eh. Kasi siya lang yung nakakaalam ng plano niya. Pero siya, alam niya ang plano mo. Alam niya ang plano natin. Pero ano ba siya? Di ba siya yung ama natin? Di ba anak niya tayo? Kung ikaw yung magulang, mas gusto mo ba na yung tatahakin ng anak mo sa maling landas? Siyempre hindi. Kaya napakabuti ng puso natin. Buti ng puso ng Panginoon sa pagbibigay niya sa atin ng mga knowledge, ng mga wisdom, ng mga pagsubok na nagdaraanan natin. Kasi doon naman talaga tayo natututo. Yung mga pagsubok na dumaraan sa buhay natin. Kasi nga, sabi nga, di ba, sa lifestyles, pinapaganda lang ang story mo. Totoo yun. Kasi wala naman, hindi ko naman kayang sabihin sa inyo to kung hindi ito nangyari. Hindi ko naman kayang sabihin sa inyo to kung hindi ko naranasan. Yes, hindi madali. Hindi madaling magbago. Hindi madali na alam mo yun, na lumubog ka sa utang, sa problema. Pero alam mo, yung thankful na unti-unti, bumabangon ako. Binigyan niya ako ng lakas. Binigyan niya ako ng wisdom, ano yung dapat kong gawin. Lagi na ako nag-aas ng direction sa kanya. Lord, ano yung dapat kong gawin? Yung magtiwala sa kanya. Kung ano yung gusto niya para sa akin. Yung manalig na lahat ng pagdadaanan ko, alam ko na may pag-asa. Alam mo yung
sobrang thankful na may ganitong pagkakataon na binibigay sa akin ng Panginoon. Grabe, no? Buti na lang yung pagsubok, hindi ako nawala. Diba? Buti na lang yung pagsubok ko, yung mawalan lang ako ng pera. Nawalan ako ng mahal sa buhay, pero sobrang thankful ko pa rin kay Lord kasi nawala man sila. Alam ko na may itinuro sila sa akin. Sabi nga dito, sa Job, dati naririnig lamang kita, ngunit ngayon, nakikita ka na ng mata ko. Ganda, di ba? Pag siguro ikaw yung naramdaman mo yung ganito na, dati naririnig ko lang si Lord, kung ano sasabihin niya sa akin. Pero minsan, sa ingay ng mundo, hindi mo siya marinig. Ingay ng nasa paligid mo, pinagdaraanan mong mga problema, hindi mo siya marinig. Pero ang gusto ng Panginoon, hindi mo lang siya marinig. Kung hindi makita mo rin siya. Ano yung reflection natin? Sabi nga, di ba? What is one step can you take today toward your own comeback story? Kung ganyan ang story mo ngayon, may problema ka, problema sa pera, sa pamilya, sa negosyo, hindi ka nag-iisa. Pero hindi ka lang din nag-iisa sa pag-solve niyan. Kasi laging nandyan si God. Lagi siyang nandyan para tulungan tayo, pagaanin yung problema natin. Siguro ang inaantay lang niya yung tawagin natin siya. Yung maramdaman natin siya at maramdaman ka din niya. Kasi totoo, di ba? Kaya nga tayo may pagsubok eh. Kasi kung puro ligaya at lagi tayong may pera, lagi tayong maginhawa, hindi natin malalaman, hindi natin mararamdaman ang Diyos. Kaya may pagsubok na dumaraan sa buhay natin para maramdaman natin siya kung gaano niya tayo kamahal at kung gaano niya tayo binibigyan ng pagpapala araw-araw. May sakit ka? Katapusan na ba ng mundo pag nagkasakit ka? Hindi. Minsan, tinuturuan lang din niya tayo kung paano natin alagaan ang sarili natin. Sabi nga, di ba, ang templo ng Panginoon ay yung katawan natin. Bakit mo sisirain? Bakit alam mo na nga bawal sa'yo, kinakain mo pa? Alam mo na nga hindi pwede sa'yo, ginagawa mo pa. Minsan, yung pagkakasakit natin, isang bagay lang yun na sinasabi ni Lord na gising ka. Kasi may purpose ka pa eh. Alagaan mo naman yung sarili mo. Bigyan mo naman ng time. Diba? Kasi naniniwala ako na hindi tayo buhay pa hanggang ngayon kung tapos na ang purpose na binigay sa atin ng Panginoon. May purpose. Iyon yung kailangan nating hanapin at gawin. Paano natin makikita yon? Pwede naman natin itanong sa Kanya yun eh. Lord, anong purpose mo sa akin? Lord, ano yung dapat kong gawin? Alam nyo, ang sarap. Ang sarap ng feeling pag kinakausap mo si God. Ang sarap ng feeling pagka yung sagot niya padadaanin niya sa gospel. Ang sarap ng feeling pagka buo ang loob mo na naririnig mo siya. Sobrang thankful. At alam nyo, itong journey na to, hindi lang kapayapaan ang binigay niya sa puso ko. Hindi lang yung unti-unti akong makabangon sa mga pagkakautang ko.
Hindi lang yung mabuo yung pamilya ko. Hindi lang yung mabigay ko yung oras at panahon ko sa anak ko. Bagkus binigyan niya pa ako ng mas marami. Binigyan niya ako, sabi niya, dahil nakita ko si God, papalitan niya yung blessing na binigay niya sa akin. Alam mo kung anong pinalit niya? Ang elevates, ang prayer warrior, ang pamilya ko. Nakita ko ngayon kung gaano kahalaga ng mga tao sa paligid ko. Kayo, kayo na minsan nagtatanong kayo sa akin, di ba? Alam nyo, kung noon tinatanong ninyo ako, yung noong attitude ko, yung noong ako, hindi ko kayo sasagutin. Bakit? Eh, ayoko nga maging successful kayo. Bahala kayo. Kayo yan eh. Di ba? Pero ngayon, grabe. Ang sarap pala ng feeling pagka may nagtatanong sa'yo tapos ang sagot mo galing sa puso. Tapos, yung mararamdaman ng taong nagtanong sa'yo, parang nasagot yung tanong niya. Kasi alam ni Lord yun eh. Alam ni Lord kung anong kailangan mo. Kung anong gusto mong sagot. Diba? Hindi lang sa ngayon kung nagpe-pray tayo ng magandang buhay, yung matupad ang pangarap natin, yung promotion na gusto natin, maaaring hindi lang ngayon. Pero may tamang panahon, tamang oras, tamang pagkakataon. Huwag lang tayo bibitaw. Huwag lang tayong susuko sa mga problema na pinagdadaanan natin. Gawin lang natin kung ano yung nais ng Panginoon sa atin. Kasi minsan, pinipilit mo pa rin kung ano yung hindi mo dapat gawin eh. Minsan, kami nga, actually, pag nagme-meeting kami, talagang ano, pag may naiiba dun sa ginagawa namin, sinuswitch kami kagad ni Lord. Sinasabi ni Lord, oy, ito muna kayo. Oh, ang galing ng, ang ganda at ang galing na amaze ako sa binibigay ng Diyos sa atin. Especially sa Elevates. Alam niyo ba na buo ang Elevates dahil pare-parehas kami ng puso? Pare-parehas kami ng thinking na makatulong. Sabi ko nga sa sarili ko, thank you Lord. Siguro, hindi ako kasama sa Elevate kung yung ugali ko, yun pa rin. Diba? Siguro, hindi ako kasama sa prayer warrior kung ang ugali ko, yun pa rin. Kaya sobrang thankful. Ang saya-saya ko kaya. Sabi, grabe, talagang hindi matatawaran yung blessing na binigay sa akin ng Diyos. Parang ang feeling ko, pangalawang buhay ko na to eh. Diba? Pero, ito lang yung iniiwan niya sa atin. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, aalalayan kita sa pamamagitan ng aking kamay na makapangyarihan. Grabe. Alam nyo, sobrang thankful ko. Ayan. Tapos na ako. Pero alam nyo, gusto kong marinig yung, ano nyo, yung sa loobin nyo, ano yung napipil nyo ngayon? Ano yung napipil nyo ngayon na narinig nyo yung may malaki palang blessing na nakalaan sa atin, sa bawat isa? Sobrang thankful ba? Alam nyo, itong binibigay na aral sa atin ng Diyos. Minsan, hindi naman natin nakikita talaga yung aral. Minsan, ang nakikita lang natin, problema. Problema, eh yun naman talaga tayo, problema. Pero alam nyo, kaninang umaga lang, parang alam mo yun,
'Di ba, ako to sa akin. Pag naiinitan ako, Lord, sana umulan. Kasi mainit. 'Di ba? Pero kaninang madaling araw, ang lakas-lakas ng ulan. Ang lakas-lakas ng ulan. Pero alam niyo kung anong pumasok sa, anong lumabas sa bibig ko, ano yung pakiramdam ko. Lord, masarap nga pong umuulan, malamig. Pero kawawa naman po yung mga walang bahay. Hindi sila makatulog ng maayos. Kaya salamat Lord kasi may bahay ako. Salamat Lord kahit maliit yung bahay namin dito sa Caloocan Lord. Kasama naman kami. Alam mo yon, maliit na bagay. Pero ang laki-laki pag narinig ni Lord na nagpapasalamat tayo. May problema ka man ngayon o nagdadaan ka man sa pagsubok, ito lang yung masasabi ko sa inyo. Buhay ka pa. May nakalaan para sa iyo. Minsan, ang pressure, tayo lang din naman ang gumagawa. Ako yun eh. Noon ako ganun. Sabi ko nga sa sarili ko noon, naku, hindi ako mabubuhay na walang pera. Sino nakaka-relate? Sino yung katulad ko na hindi mabubuhay na walang pera? Grabe, di ba? Pero ang totoo, kaya niya kunin lahat ng meron ka. Siya lang ang matitira. At dahil siya lang ang matitira, siya lang yung dapat na kailangan natin. Kasi pag siya ang nanguna sa puso natin, kaya niyang ibigay lahat sa atin. Pera, promotion, bahay, pangarap mo, magandang buhay para sa sarili mo, sa pamilya mo, kaya niyang lahat ibigay yun. Ang hinihingi lang naman niya, konting panahon mo, konting oras mo. Yung maalala mo ba siya? Or maalala mo yung taong minsan humingi ng tulong sa'yo, pero nabaliwala mo. Or minsan, yung taong nagbanggit sa'yo ng blessing, pero hindi mo pinakinggan. Kailangan lang siguro natin na buksan natin yung puso natin at isip natin sa mga blessing na binibigay ng Diyos sa atin. Alam nyo, nakaka-proud. Nakaka-proud na yung prayer warrior namin, isang taon na. Isang taon na kaming nagdarasal. Isang taon na kaming lumalapit sa Diyos. Isang taon na din kaming sobrang nagpapasalamat. Kasi ngayon, dumarating man yung problema sa akin. Oo, kasi buhay pa ako, may problema talaga, di ba? Pera, may problema talaga. Pero lagi niya akong kinakalabit. Nak, ayan ka na naman. Nag-iisip ka na naman ng para bukas. Kaya ko yan. Yung ibon nga nakakakain. Ikaw pa. Di ba? Nak, pahinga ka naman. Bigyan mo ko ng time. Minsan, pag pumapasok ako ng adoration, wala namang masakit sa akin. Wala naman ako mabigat na dinadala. Pero basta na lang ako iiyak. Tapos sasabihin ko, Lord, umiiyak ako kasi masaya ako eh. Hindi ko mapigil eh. Alam mo yun? Parang yung saya, totoo, sa sobrang saya mo maiiyak. Maiiyak ka kasi ang daming blessing na binibigay ng Panginoon sa atin. Pasalamat ka, may bahay ka. Pasalamat ka, kasama mo pa ang asawa. Pasalamat ka, kasama mo mga anak mo. Pasalamat ka, may kinakain kayo araw-araw. Minsan 3 beses pa yan o 4 na beses, di ba? Pasalamat ka, may mga tao sa paligid mo. Pasalamat ka. May sakit ka. Bakit? Hindi naman yung problema yung sakit eh. Paalala yun, naalagaan mo yung sarili mo. Kaya magpasalamat ka. Kasi pag hindi wala kang sakit, sige ka lang. Kain ka lang ng bawal. Bahala na bukas. Pag may sakit na, saka ka lang hihinto. Minsan paalala din yun. Bigyan natin
ng reminder yung sarili natin. O kaya may galit kang tao. Diba? Alam nyo, ito lang. Ang sabi ni Lord, bago ka humingi sa akin, linisin mo muna yung puso mo. Pagpatawad ka kung sino man yung mga taong nagkasala sa'yo. Kasi pag nagpatawad ka, patatawarin ka rin ng Ama. Pag humingi ka, ibibigay niya sa'yo kung ano man yung hinihingi mo. Pero kung may puot ka sa dibdib mo, may galit ka, sa palagay mo, masaya ba si Papa God pagka may galit yung puso mo? Ayaw niya kaya yun. Pero kung galit ka man dun sa taong yun, ipag-pray mo siya. Ipag-pray mo siya na, Lord, hindi ko siya kayang baguhin. Pero alam ko kaya mo siyang baguhin. Kasi wala namang makakapagpabago sa sarili natin eh. Si Lord lang. Kung may pagkakamali ang bawat isa, tawarin natin sila kasi tao lang din naman sila. Pag meron kayong nakitang may pagkakamali ng isa, ipag-pray nyo lang. Kasi yun naman talaga yung solusyon na binibigay ng Panginoon. Nakikita naman niya kung anong laman ng puso natin. Sobrang thankful lang na binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na masabi ko pa to sa inyo. At I hope na marami kayong napulot. At I hope yung mga shinare ko sa inyo, alam ko, kagustuhan ng Diyos to. Kasi habang ginagawa ko yung slide ko, grabe, kayo ang naiisip ko. Kayo. Lalo na yung mga taong dumadaan sa problema, sobrang thankful lang. Pero wisdom na lang din talaga ni Lord na magkaroon tayo ng pagkakaisa. Alam nyo, yung Team GM Diplo, tayo lang. Tayo lang ang matatag. Kasi alam ni Lord na nasa gitna natin siya. Ang kailangan lang natin magkaisa. Kung ano man ang problema ng iba, pwede nyo kaming hinga ng tulong, ng payo. Kasi hindi lang naman kami kakilala nyo, kaibigan nyo, o mentor. Guide din kami ni Lord papunta sa inyo. Diba? So, I hope, ayan, tapos na ako. Siguro naman, hindi kayo nalungkot sa aking mga sinabi. Pagkos ay kayo ay natuwa. Sobrang thankful ko. Alam nyo, thank you Lord, kasi hindi to galing sa script. Kasi lahat ng sinulat ko dito, hindi ko nasabi. Hindi ko nasabi. Alam nyo kung bakit? Kasi pinag-pray ko to. Sabi ko, Lord, kung ano yung nais mo na sabihin ko sa kanila, ibigay mo sa akin. Ikaw ang manguna sa akin. Kaya, I'm so thankful and grateful to God na andito ako. At nandyan kayo. O, di ba? Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Ayan. Sige, pwede na kayo mag-unmute. At sobrang akong nagpapasalamat sa inyo sa pag-attend ninyo ng aking workshop. I hope na marami kayong natutunan. At nagpapasalamat ako sa lalo na kay Ma'am Josel, sa Elevate, Ma'am Marisa, kay Jem Ditlo, grabe. Sobrang thankful. And kay Ma'am Merly, ang aking host, grabe. Alam niyo ba si Ma'am Merly? Kahit ayaw niya, gagawin niya. Thank you, Ma'am Merly. Sobrang thankful. Di ba? Ayan. Thank you, Lord. Ayan. Thank you, Lord. Ayan. Okay. Thank you. Grabe, palakpakan po natin si Coach G. Grabe. Hindi ko alam kung maiiyak, matutuwa, pero super blessed tayo lahat doon sa mga napakinggan natin kay Coach G, di ba? Alam ko marami tayong natutunan, marami tayong learning sa engineer ni Coach G. Thank you, Coach G, for sharing your story. Grabe, ang ganda. So, alam ko maraming natutunan. Siguro hingi tayo ng ilang
mag-GGTA sa napakinggan natin ngayon. Pero sige, ako muna yung habang nag-iisip pa kayo, alam ko maraming may gusto diyang magsalita, pero ang GTA na nakuha ko ngayon sa senior mo, Coach G, ay yung may mga seasons talaga na yung nag-overflow. So kapag nag-overflow, share lang natin yung blessings at wag natin itong sarilinin dahil baka ito'y mawala. So kapag hindi naman kaagad dumarating yung mga natatanggap nating yung mga inaasahan nating blessings, yung pinagpipray natin, hinihingi natin, hindi naman kaagad-agad binibigay. Meron proper or perfect timing na binibigay sa atin ang ating Panginoon. At kapag yung sinasabing season of loss naman, may mga times na talagang kinukuha sa atin ni Lord, hindi ibig sabihin ay parang inaalisan na tayo nung karapatan natin na taglayin natin yung mga bagay na yon. Kundi meron lang gustong ipaalam or gustong si Lord na matutunan natin sa buhay. Ayan. At yung sinasabing lessons in the valley, ayan, magpasalamat tayo. Laging andon yung pagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya, mga blessings na natatanggap natin kay Lord. At yung journey na yan, yung seasons of life, hindi naman yan, kung may hiningi tayo, hindi instant na ibipagkakaloob sa atin. So, may ano yan, mayroong step by step na ipapagawa sa atin, may process yan, matutulan tayong maghintay at magtiwala sa ating Panginoon. Ayan, yun lamang po. So, ayan, thank you, at hingi tayo sa mga guest natin, sa mga participants na naandito, na gusto ring mag-share. Alam ko maraming nakarelate, maraming gustong mag-share din ng kahit po kaunti doon sa mga natutunan natin sa lessons today. Yan. Or tatawag na lang po ba ako? Or ayun, may nakita. May pasang kamay. Si NFD Marisa. Ay. Kasi walang nagtataas. Kaya ako na. Thank you, Ma'am Marley. Congratulations, Coach Gigi. Thank you sa inspiring topic mo at alam ko marami ang nakarelate dyan sa topic mo na yan. Siyempre, isa na rin ako dyan. Kasi yung mga seasons na yan, sinasabi mo doon, yung season of loss, yung season of shame, doubt, lahat ng season na nabanggit mo na yun, doon sa unang season na yan, ay napagdaanan ko din yan. Na nandoon lahat na yon, yung lahat nawala sa akin, di ba? Talagang pinagdadaanan man talaga siguro natin lahat yun. Nawala lahat yun, na kumbaga yung doubt nandoon, yung doubt na mahal ka pa ba ni Lord, binibless ka pa ba ni Lord, yung mga nung panahon na yun, noon, ginagawa ko lang din kundi yung umiyak sa loob ng kwarto, yung mag-ano ka, yung magme-meditate ka, bakit ganun nangyayari. Pero yung question na bakit itong nangyayari, ang nangyayari sa akin kasi noon, parang hindi ko na siya question na ganun. Kumbaga, ang prayer ko na lang doon, labanan ko, yung malabanan ko, yung ganun. Tapos dumating na yon season ng, kasi ang daming lessons doon, di ba? Ang daming lesson learned. Dumating na yung season of gratitude. Dumating na yung season ng humility. Na doon nagpasalamat sa gratitude and humility. Doon mo makikita yung ang dami-dami palang blessings na binigay niya sa akin. Ang dami-dami palang blessings na kailangan ipagpasalamat. Hindi yung puro doubt, hindi yung puro pagtatanong bakit nangyari yun. Nung nag-connect tayo sa kanya, nagko-connect tayo sa kanya, doon natin nakikita yung mga miracles pala. Doon nangyayari yung mga miracles kasi nakakonect tayo sa kanya. Doon nag-umusbong yung faith sa kanya. Naniwala,
naging matatag, yung faith na itanim, lumaki ng lumaki hanggang sa ayun, naging grateful ang puso natin. Kumbaga, yung puso dati na punong-puno ng takot, punong-puno ng pag-aalala, pangamba, dahil tinanggal yung punong-puno na yun, naging empty yung puso, pumasok yung gratitude, doon pumasok yung maraming blessing. So yun, nakarelate ako doon. Kaya ano pala yun, pinagdadaanan natin, kailangan lang pala linisin yung puso natin para makita natin yung blessing kasi doon niya ipo-pour lahat yung mga blessing sa atin pag in-empty natin yung puso natin. Tanggalin yung yung pag-alala, yung takot, at tanggalin yung inggit, tanggalin yung paging humble na. Kasi doon pala tayo natututo. Alisin yung mga yung mga makakasama ng loob, yung galit. Yun. Alisin yung galit, yung sa kapwa, 'di ba? So linisin talaga ang puso kasi doon papasok yung lahat ng blessing. Yun na yung gratitude natin. So yun, thank you. Dami kong learning doon. Okay. Thank you, Thank you, Coach LMB. Marisa. So, tawag pa tayo. Ayan, let's hear Maria Ana. Ayan, okay. Ayan, good morning. Thank you so much, buddy. Congratulations, Ma'am G. Nakarelate po ako sa kwento mo. Kasi ito lang yung nagkaroon ako ng realization dahil yung mga pinagdaanan mo ay napagdaanan ko din. Na nung time ng overflowing ako, hindi ko iniisip na may katapusan pala yun. Ang iniisip ko, tuloy-tuloy siya. Kumbaga, infinite. Ayun. So, lahat naman ng mga seasons na yan, sa isip ko, pinagdadaanan ng lahat ng tao. Hindi lang, yung iba, hindi lang nagsasabi. Pero kalimitan or kadalasan talaga, nararanasan ng bawat isa sa atin yan. So, yung mga seasons na yan, kung nandoon talaga si Kristo sa puso natin dito, sisiw yan. Sisiw. Kasi nga, kapag ka may Kristo ka sa puso, hindi ka talaga matitinag. Kahit anong pagsubok man ang dumating, katulad sa akin. Ngayon nasa season ako nung challenges, pero hindi ako nagpapatinag. Dahil alam ko, temporary lang ang lahat. At saka ang sabi sa Bible, do not be anxious about anything, but instead, pray without ceasing. Kasi yun yung pangako ni Kristo bawat umaga, every morning, sabi niya ganun, ay may bagong pag-asa. Kaya dapat hindi tayo magpapalugmok kung ano man yung mga challenges na dumadating sa buhay natin. Kasi normal lang yun. Basta ang paniwalaan lang natin na lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin ay may plano si God para sa atin. At hindi lahat ng mga nangyayari kung ano man season tayo ngayon, hindi yan naka-fix, temporary lang yan. Basta ang anuhan lang natin, mag-stick tayo doon na wag tayong susuko, tuloy-tuloy lang kung ano yung ginagawa natin at maging channel of blessing tayo. Sure na sure ako, makukuha natin kung ano man yung mga ina-aspire natin dahil di ba ang sabi ni Inim de Marisa kanina, kapag ka tinanggal, lalo yung mga grudges sa dibdib, sa puso. Kasi minsan talaga hindi din maiwasan na magkaroon tayo ng galit sa ating kapwa, lalong-lalo na yung mga talagang hindi mo na makontrol. Ikaw na lang ang bahala mag-control sa sarili mo para hindi ka ma-stroke. Ayan. Ipag-pray natin sila. Kasi pag pinag-pray natin sila, si Lord na yung bahala magbalik. Si Lord na yung bahala sa atin kasi nga, God is siya naman is, sabi nga, God is God is justice. Ayan. So yun lang. Thank you, Ma'am G. Ang dami kong natutunan. Madami akong realization din. At thankful din ako na medyo na ako sa lifestyles. Nagpahinga lang ng konti. Dahil yun naman ang plano ni God. Sabi niya, magpahinga ka muna, anak. Anuhin mo muna yung sarili mo. Pero ngayon, handa na ako.
Thank you, Yes, thank you po sa congrats, lahat. Mama Ana. Thank you. Thank you, Ma'am Ana. So, meron pa po ba na gustong mag-share? Ayan. So, wala na akong nakikita nagtataas ng kamay. Wala na nga ba? Or hindi Ako ko na lang lang, sila Ma'am Arlene. nakikita? Si Ma'am Giselle. Ako po, Ayan, Ma'am si Ma'am Giselle. Arlene. Quick lang yan sa akin. Apa. Nakakatuwa kasi kanina masakit yung ulo ko. Hindi ako makapag-online. Ginawa ko, nagbasa ako ng Bible. Ang dami kong dinaanan ng verses. Kasi karamihan nung pindasin po, Ma'am G, nabasa ko kanina. Wow. Ang galing talaga ni Lord. Aligned na aligned. Siyang siya. Kaya ang ganda nung natuwa ako talaga. Sabi ko, ang galing ni Lord na mangusap. Ano siya talaga. He invites us to talk with Him. Parang kasi nasanay tayo na kapag may problema tayo, sinasabihan natin siya, di ba? Pero minsan kasi ang nangyayari, ako, in my experience, na-realize ko yun na dinidiktahan ko pala si Lord. Hindi pala dapat. Dapat pala, nakikipag-usap ako sa Kanya. And when I say nakikipag-usap, yun nga, yung katulad na sinabi mo, hindi na, which is nangyari din sa akin na pinailangan ko na ibuhos yung paramdam ko. And pag naibuhos ko na yon, di ba, in the silence, during the silence, yun na namahinga ka in between. Dahil nailabas mo ng lahat, magkakaroon ka ng space o time para makinig. At kapag natuto na lang makinig, dun mo siya maririnig. Kinakausap pala niya tayo. At so yan, Ma'am Gina, kinakalabit niya talaga tayo. Nire-remind niya tayo na nandiyan siya, hindi tayo mag-isa. And yung part na kung may problema, may solusyon siyang binibigay. Minsan, hindi lang kasi natin nakikita or hindi natin pinakikinggan. Dahil meron na tayong iniisip na solusyon natin, hindi natin realize na binibigay siyang ibang solusyon na sana mas madali para sa atin. So, masyado tayong busy mag-isip. Hindi natin siya napansin. Diba? And most of the time, yung sagot niya sa atin, dinadaan niya sa ibang tao. So, yun. Kaya very grateful ako kasi yung mga season din na pinagdaanan ko, nakita ko din siya. Nakita ko kung paano siya nagpadala ng mga tao para lampasan ko yung pinagdaanan nito. And totoo yan, na hindi patapos ang buhay, hanggat may buhay, may problema, may pagdadaanan talaga tayo. And it only means na meron pa akong dapat matutunan. Kasi He's preparing me for something greater than my plans. Diba? So, yun yung magandang reminder na nakuha ko today coming from your message, Ma'am G. And congratulations kasi tago-sakit. Yeah. Yes. Thank you. Daming Thank message Thank you, dyan sa Ma'am chat. Giselle. Thank you, Coach Josel. Ayan. So, grabe. Ang dami talaga nating natutunan. So, ngayon, syempre, ibibigay naman natin kay Coach Flo. Ayan. Yan. Thank you, Ma'am Merly. Ayan, buti na lang umabot ako. Nalaglag na naman ako sa cellphone. Oo, maraming salamat, 'di ba? Sobrang parang napapanahon yung topic. Oo, napapanahon bakit pinili ni Lord si Ma'am Gigi. Kasi hindi naman ako yung namili sa kanya. Oo, ako kasi naniniwala ako na every time na may kausap ako, every time na may kasama ako, o every time na may pinapanood ako, alam ko yon, kalooban ng Panginoon Diyos. And it happened. Kalooban ni Lord na si Gigi ang naging speaker natin. So, panahon yun. Kasi maraming nagdadaan sa mga sitwasyon na katulad niya. Kasi ang ganda nung topic niya nung sinend niya pa lang sa akin. Sabi ko, wow, pinagdaanan ko din kasi yon. So parang ang galing na hindi na palaging ako yung magiging speaker. So yung mga pinagdadaanan ko, pinagdadaanan din ng mga downline. So patungo na talaga si Gigi sa GMD. O di ba? Kasi pinagdaanan ko, mas pinagdaanan niya, di ba? O pas na-overcome niya. O di ba ganoon din naman ako na-overcome. Alam niyo naman yung storya ng buhay ko, di ba? So, ang ganda kasi pag nalampasan mo yung mga bagay na
sinusubok ni Lord sa'yo, yun na, patungo ka na, kaya walang bibitaw. Kung si Ma'am Gigi, nakita nyo kung paano siya nadapa, nasaktan, nadurog ang puso, napagod, 'di ba? Pero ang unang-una niya nilapitan si Lord eh, 'di ba? So, ang galing talaga ni Lord, amazing grace talaga siya. Kasi yun yung gusto niya itapik ngayon na mapakinggan nating lahat. Ako kasi nagbabalik tanaw kanina habang pinapakinggan ko siya. So parang nagbabalik tanaw ng mga pinagdaanan ko din. And then kay Lord lang talaga ako bumalik. Kasi siya yung magpapatanggal nung maaari ng disappointment sa heart ko. And then nakita ko rin kay JJ, natanggal yung disappointment niya, 'di ba? Noong una, syempre, yung pride niya, yung taas niya, yung galing niya, tapos biglang tinanggal ni Lord. Di ba masakit yun? Parang, why? Bakit? Ano ba ginawa ko? Na-disappoint siya. Pero yun yung part ng healing. Yun yung pinaka-the best, the healing. Kasi yung sugat niya, yung brokenness niya, ginamit yun ni Lord para mag-heal siya. And then that brokenness comes to scar. Naging scars na lang siya. Pero yung scars na yun, every time na tinitingnan niya, yun yung naaalala niya how God is amazing. Diba? How God changed her character. How God changed her life. And how God changed yung point of view niya. Diba? Parang sabi ko, wow, ang galing. So, thankful talaga. Kasi kung paano siya nagtithankful sa Elevates and then sa Prayer Warrior. So, grabe. I honor God. I honor God. Kasi hindi mangyayari to kung hindi niya kagustuhan. And maybe pinadadaan lang sa experience namin nila Gigi, ni Coach G, yung ganitong sitwasyon para lang marinig nyo. It's not to just to parang ano yon magyabang. Kung hindi ipakita how God loves you, how God is amazingly, 'di ba? How God miss you. So parang yun yung gustong iparating ni Lord sa atin, na mahal tayo ni Lord. Kung meron man tayong pinagdadaanan, kahit wala naman tayo sa lifestyle, nangyayari yan, di ba? Pero ganun ang message ni Lord sa atin. Huwag tayong bibitiw. Oo, tumingin lang tayo dun sa Panginoon sa pagmamahal natin, di ba? So yun, so sobra akong napaproud. Sobra akong natutuwa. Sobra akong mas lalong tinitingnan ng ano si Gigi ngayon, yung respeto nandun. Kasi sa lahat ng pinagdaanan niya, ibang klase yon. Pero ang pinaka-the best doon, yung paano siya naging humble. Paano binago siya ni Lord. So, yun yung talaga pinaka-the best sa akin. So, thank you so much. At salamat sa mga support behind this scene. Of course, hindi ko makakalimutan yung aming baby. Ang aming senior na baby, si Ma'am Merly. Di ba? Sasabihin ko, Ma'am Mila, kay Ma'am Mila ako nakatingin. Mukha ikaw susunod, Ma'am Mila. Di ba? Gusto mo ba yan, Ma'am Yes. Mila? Ikaw yung susunod. Kaya para sa akin, ano tayo? Ang gusto ko talaga ni Lord is mabuo tayo as united, a humble, with a good heart. Yun lang siguro yung purpose natin kung ba tayo magkakasama. Making money is easy naman talaga eh. Kayang-kaya natin gumawa ng pera kasi alam naman natin yung structure, alam natin yung basic. Pero siguro this time, ang pinupunto ni Lord sa heart natin is magmahalan tayo. Respetuhin natin ang bawat isa, may pinagdadaan ng bawat isa, intindihin natin, at saka higit sa lahat, magtulungan tayo. So yun yung nakikita ko. Kaya siguro si Ma'am Merly yung pinaka-baby sa amin. Alam mo yun, kung yung katulad nga ni Gigi, kung dating kami yan, bahala kayo sa buhay nyo. Diba, G? Parang mirror ko nga si Gigi. Pag may nagtatanong, bahala kayo maging, bakit ko kayo gusto maging successful? Di ba? Di ba kailangan akin ng center? Di ba? Pero ang galing, di ba? Ang galing ng sabi ni Gigi, di ba? Mirror ko talaga ako itong babaeng ito. So,
ang sarap magturo, ang sarap magmahal. So, ngayon lang namin naunawaan na kapag ka pala inuuna mo si Lord, talagang babaguhin niya yung puso mo. Kaya, from now on, magsama-sama na tayo. Wala nang bibitaw, di ba? Unti-unti nating palakihin pa yung heart natin. Unti-unti tayong, mas maging closer to God. Kasi unti-unti niya babaguhin yung opportunity, unti-unti magbubukas lahat sa atin. Di ba? So, opportunity, wisdom, opportunity, talent, opportunity, good relationship, opportunity, ang dami opportunity na pwede magbukas sa atin. Basta inuna natin si Lord. So, thank you, Ma'am Merly. I'm so proud of you. Never ka nag-say yes. Ay, nag-say no. Sorry. Never ka nag-say no. Di ba? Although si Ma'am Merly, ay, baka hindi ko kaya yan. Pero because of the elevates, we encourage her, yung love, nawawala yung takot niya. Kasi ganun yun eh. Sa isang samahan, though kahit laging sinasabi niya, hindi ko kaya yan, pag ganun. Pero because of our love and our support, talagang siguro yun yung na-feel ni Ma'am Merly. Kaya siguro ngayon lumalabas na yung inner greatness niya. Di ba? Thank you po. Oo. Thank So, you. marami pa kayong aabangan dyan sa aming bebe senior na yan. Marami pang mangyayari. So, abangan nyo. And of course, nag-start lang to sa Elevate. And I know, hindi lang kami yung mapapanood nyo. Darating yung time. Kayo din. Darating yung time. Lalabas yung chance nyo. Kayo na yung susunod na magkukwento rin dito. So, walang bibitaw. We love each other. Okay? Yes, And so, grabe. yun lang. So, thank you so much, G. And Ma'am Merly, go back to the host. Thank you, everyone. God bless. Ayan. Thank you, Coach. Thank you, Thank you. Thank Coach. you, Thank you thank po. you. Love you, At everyone. thank you Grabe. po sa Honor you. lahat. Ayan, pero bago tayo matapos, ayan, thank you sa mga participants, sa active participation. Lahat halos talaga nag-participate, kaya napaka-blessed talaga natin ngayon. So bago tayo maghiwa-hiwalay, let's have a short prayer, closing prayer. Okay? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Nakatapos kami ng isang napaka-successful na presentation. Salamat, Yes. Panginoon, dahil ramdam po ng bawat isa sa amin. Mula sa simula, ramdam namin ang presensya nyo. Hindi nyo po pinabayaan, binigyan nyo kami ng magandang internet connection. Lord, maraming salamat dahil ang ginamit mong speaker, Panginoon, na pahayag niya ng maayos at alam namin na tumagos ito sa bawat puso ng mga nakapakinig. Lord, nawaan lahat ng aming mga napakinggan, Panginoon, ito ay hindi lamang humangga sa aming mga isipan, kundi ito, Panginoon, ay aming isa puso at ito po ay magamit namin sa pang-araw-araw naming mga buhay. Lord, sa pansamantala naming paghiwa-hiwalay, sa aming pagtulog, Lord, ingatan mo ang bawat isa. Kayo po ang maging kalakasan ng bawat isa at patuloy na kayo po ang maghari sa bawat puso namin, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito ay amin pong hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. In the name of the Father, Amen. and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yay! Thank you. Congrats, Ma'am Thank D. you. Grabe. Picture Congratulations, tayo, Ma'am everyone. Merly. Picture. Ay, oo nga pala. Thank you. Picture tayo. Picture. Happy Sure. picture. Okay, open cam tayo. Picture. Yan. Ayan. Thank you. Thank you, Congrats, birthday Po, girl. thank you. God Happy bless Thank everyone. you. Thank you. Thank you, Thank you, birthday. Ma'am Congrats. G. Thank you, Ma'am Happy Arlie. birthday, G. Congrats, Happy Ma'am birthday, Merly. Ma'am Merly. Po. Thank you. Abangan Have a great niyo night, yung next everybody. natin. Yes, abangan niyo yung next Bye-bye. workshop and abangan niyo yung next webinar natin. All right? Yes. Wow. Yes. Oo, marami pa Bye. tayong kaganapan. So, thank you everyone and God bless. Bye! Yes. Thank Bye. you. Bye. God bless everyone.